So hello guys, welcome to my video for today. So ito, gawa lang ulit ng maikling video. So yung gagawin kong video ngayon about ulit sa Iglesia ni Cristo. About sa mga kasama or mga kakilalang tiwalag ni Epifanio Labrador na ngayon nagbibigay ng impormasyon sa kanya or maling impormasyon about sa kung bakit sila naalis at bakit sila natiwalag. So kung maalala nyo, may ginawa akong video doon kahapon. Yun, nagawa ko yung video na yan. Kung gusto nyo malaman kung bakit natiwalag talagang kaanib, i-share nyo yan. O kaya panoorin nyo kung bakit natiwalag yung mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dito gumawa talaga ako ng video. So, pero bago ko ituloy ang aking video, gusto ko lang magpasalamat sa mga suporta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, sa mga sumusuporta sa akin at sa mga magagandang comment na binigay nila sa akin. Maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid sa INC. Nagpapasalamat na ako kahit na ako itiwalag na. Naramdaman ko pa rin yung suporta nyo. Maraming salamat ulit sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at kay kapatid na Eduardo B. Manalo at sa tagapamahala at sa lahat ng namamahala sa Iglesia ni Cristo. So ituloy ko yung topic ha. Ngayon, ang gusto kong malaman, sana mapanood mo yung video na yun at Epifanio Labrador para alam mo kung anong yung video ko na yun. Para alam mo kung bakit sila natiwalag kasi yan yung sagot. Kaya yung sinabi ko sa iyo, kasi nakikita ko doon, kapag Iglesia ni Cristo ang magsabi, yung active member, sinasabi nyo na ganyan-ganyan, na inuuto lang kayo ng ano eh. Eh ngayon, ang kinuhanan mo ng impormasyon, tiwalag, edi tatapatan ko rin ng ano, ang kakausap din sa kanya, tiwalag. Eh ako, tiwalag ako eh. More than 10 years na eh. Kaya sinasabi ko sa iyo, Epifanio Labrador, yung mga natiwalag na yan, kasi kagaya sabi ko sa iyo, yung ginawa kong video, naghahanap ako rin eh. Gusto ko yung mag-comment sila dun eh. Yung mga sinasabi mong kaibigan mo. At magdebate kami. Para malaman nila at masabi nila na totoo yung sinabi ko na para mapatunayan ko sa inyo at mapatunayan ko sa iyo. Na totoo yung sinabi ko kaya natiwalag ang kaanib dahil may ginawang mali yan at may nilabag na batas sa Iglesia ni Cristo. Kaya natiwalag yan. Kasi ang Iglesia ni Cristo, hindi ka basta-basta ititiwalag niyan hanggat wala kang ginagawang mali sa Iglesia ni Cristo. Ako natiwalag ako sa Iglesia ni Cristo kasi may ginawa akong mali, lumaban ako eh. Yun ang katotohanan. Kahit na ganun man, dumating yung punto na pinagsisihan ko yun at ngayon nandito ako na itinatama ko yung pagkakamali ko. Hindi yung sisirahin ko pa yung Iglesia na alam kong wala namang kasalanan at alam kong tama ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Ngayon yung mga sinasabi mong ugali ng mga kapatid kung bakit nakapagsalita sila ng ganun, uulitin ko sa iyo, Epifanio Labrador, normal lang yun. Kasi, hindi dahil sa Diyos nila si kapatid na Eduardo B. Manalo, dahil ito ay mahal nila, dahil ito yung tagapamahalang pangkalahatan eh. Kumbaga, ito yung kinikilala ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo dito sa lupa. At kaya gano'n na lang ang pagrespeto sa kanya. Pero hindi siya sinasambahan, ang kagaya ng sinasabi mo, hindi siya Diyos. Kasi ang Diyos ng Iglesia ni Cristo ay si Jesus pa rin. Yan ang huwag mong kakalimutan. Kaya yung mga nagsusumbong sa iyo, mga nagsasabi sa iyo ng mga tiwalag ng maling impormasyon sa Iglesia ng Cristo na sinasabi mo, sabi mo, mag-comment siya sa akin. Tanungin niya sa akin. Harapin ko sila, sasagutin ko sila. Pero ang tanong ko lang sa iyo, totoo ba na miyembro ng Iglesia ni Cristo yan? Kasi baka mamaya peke yan eh. Kaya nga yung sinabi ko sa iyo na para malaman mo kung tunay na Iglesia yan, pakantahin mo nang ako Iglesia ni Cristo. Isa na yon. Tapos tanungin mo kung alam niya yung tarheta. Tanungin mo kung alam niya yung himnaryo na tinatawag. Tanungin mo rin. O kaya yung kanta na sa Karyang Malugod. Yung number 94 yun eh. Sa Karyang Malugod eh. Tsaka ako ay lalakad sa iyong liwanag, number 7. Tapos ano pa ba yung isa? Parang may natandaan pa yata ako yung yung dalawa yung magtapat ka tsaka magtapat ka. Kundi number 55 yata yun. Kaya ngayon, Epifanio Labrador, lahat ng mga tiwalag na sinasabi mo na nagsasabi sa iyo, tatapatan ko lahat ng yun. Ipapakita ko sa inyo na mali talaga sila sa bintang nila kasi talagang natiwalag talaga sila sa Iglesia ni Cristo kasi sumuway sila at may ginawa silang paglabag at kinalaban nila ang tagapamahalang pangkalahatan. Kaya sa mga sinabi ko yun sa yung video ko at saka ngayon,
Hinahanap ko sila eh. Gusto ko mag-comment yung mga kaibigan mo dun eh. Na dahil sinasabi mong tiwalag eh, baka mamaya peke lang naman na ano yun eh. Baka nagkukunyarin lang tiwalag o kaya ginagawa mo lang ng kwento para may gamitin ka eh. Kaya Mr. Epifanio Labrador, kaya yung sinabi ko nga sa'yo, kaya ganyan, i-correct ko yung 25 na talata, hindi pala talata, 25 na lesson. May nagsabi sa akin, tama yun, 25 lesson. Sorry, nakalimutan ko. 25 lesson, basahin mo yun. Share lang na nagipag-chismis ka sa ng Iglesia ni Cristo ng mali. Aralin mo din yung tama. Pumunta ka doon. Hindi ka pagsasaraduhan ng pintuan yan. Hindi pagkakait sa'yo yan dahil karapatan mo yan. Walang pwedeng humarang sa'yo para alamin mo ang aral sa Iglesia ni Cristo. Hindi ko rin kasi alam kung bakit binibira mo ang Iglesia ni Cristo. Wala namang ginagawa sa'yo mali. Kaya Epifanio Labrador, yung mga tiwalag na kakampi mo, sisiguraduhin ko sa'yo yan. Tatapatan ko sila para tumigil na sila. Para tumigil na sila sa kakakahol at pagbabalita ng mali. Kasi yun naman talagang totoo na tiwalag sila kasi may ginawa silang mali. Kasi hindi ka naman basta titiwalagin ng Iglesia ni Cristo. Alam mo kung bakit? Dahil ang Iglesia ni Cristo, pagsasabihan ka naman yan eh, wawarningan ka naman yan eh. Kung hindi naman, kung mga nag-inom or kung ano man yung kaso mo lang. Pero maliban lang yung nag-asawa ka ng nang hindi kapatid sa Iglesia ni Cristo yan, automatic yan, titiwalag ka. O di kaya yung anak ng kapatid, nag-asawa ng sanlibutan at kasama niya sa bahay nila, ititiwalag din yun. Parang ititiwalag yung anak, pero ang alam ko, pati yata magulang eh. Pero ang alam ko, hindi yata ititiwalag yung magulang, kundi kung may tungkulin siya, kunyari mga awit, ibababa siya eh. Medyo nakalimutan ko na lang kung paano proseso nun eh. Pero yun nga, yung sinasabi ko sa'yo, mali yung impormasyon na nakukuha mo sa mga natitiwalag kasi hindi tama na sabihin mo yun. Makinig ka sa akin, Epifanio Labrador, kasi pawang katotohanan yung sinasabi ko. Hindi ako nagsasabi sa'yo ng mali. So, yan lang guys, hanggang dyan aking video for today guys. Maraming salamat guys.